Samantala, dumako muna tayo sa Bacoor National High School kung saan pati stage at pasilyo ginagamit na rin na mga classroom para lang ma-accommodate ang libo-libo nitong estudyante. Matagal na raw nilang problema ang overpopulation pero hindi pa rin nila ito masolusyonan. At may live report ang kasama nating si Jiggy Manikan. Jiggy! Maraming salamat, Ivan. Narito pa rin tayo sa Bacoor National High School, tabing Dagat Annex. At nakikita nga po natin na tuloy-tuloy yung dating ng mga kapuso natin na estudyante dito dahil simula na ng klase nila ngayong alas 6 ng umaga. At isa po dito sa mga classroom na ginagamit nila ay itong mismong area ng pasilyo. Actually, gilid ito ng hagdan dahil dito po sila nagsasagawa ng kanilang mga TLE subjects dahil sa kakulangan ng classroom. Actually po, ang pinaka-primary na issue dito sa Bacoor National High School ay talagang overpopulation. Kung tutusin, pag tinignan po natin, maganda naman yung kanilang gusali, yung kanilang mga pasilidad. Pero dahil sa dami ng mga estudyante, dito pa rin sila bumagsak sa may pasilyo. At kasama po natin ay yung po mismong principal na si Ginong OIC po, si Mr. Garrido. Sir, good morning po sa inyo. Apo, sir, yung overpopulation, ano po, gaano katagal na po bang issue dito sa Bacoor National? Pero more or less, mga 4 years na. Opo. Kasi yung people keep on migrating or transferring from, let's say, Manila Apo. to here in Cavite. Kasi since na-urbanize to, dumami ang mga subdivisions. Na-attract po yung mga residente na dumayo dito. Ano po? Marami nag-migrate dito. So, nagkaroon kami ng yung rapid increase in the number of students. Opo. Pero kanina po, no, binabanggit nyo na from expected 4,000 na population, Yes. nasa 2,000 pa lang enrollees. Bakit po ganun? Kasi based doon sa aming enrollment or list of enrollees, kasi we had our early enrollment doon sa registration sa grade 7 sometime in January to February. Then yung mga dati naming estudyante, so may listahan kami noon. Pero based doon sa attendance yesterday, mga 70% pa lang ang uma-attend. Opo. Ganun lang. So ang inisip ko doon, baka some of them are still on vacation or they decided to transfer to, let's say, to the province. Umuwi na po sa Ayun kanilang nga. probinsya. No? Baka nag-decide sila na talagang hindi rito mag-aral. Yung pong ganun, halimbawa yung pabalik-balik ng mga ng residente, ano po rekomendasyon nyo? Punta po tayo doon sa kabilang classroom. Ano po yung rekomendasyon nyo halimbawa sa DepEd para at least na monitor, napapag-aralan ng gusto, meron pong parang kahit papaano scientific basis o data na sa susunod hindi na magkakaganito po yung mga bata. Hindi, kasi nga sa urbanization ng isang lugar, let's say, naging syudad itong Bacoor, so most of the people were attracted to come here. Kasi napakarami na rito subdivision, so marami na rito mga tao na ninirahan. So yun ang one of the reasons kung bakit naging ganito kalaki ang populasyon namin. Even not only here in Bacoor, even sa mga, even other private schools. Dahil sa migration ng mga tao. Mr. Garrido, puntahan po natin yung isang classroom. Pakita ho natin na yung population nyo dito per classroom mabot ng 78 na students. Yes, ang average number of students namin is 78 per class. Ito, Ivan, papasilip po namin. Ma'am, good morning po. Good morning. Morning po. Papasilip namin sa inyo. Ito pong itsura ng isang classroom na may 78 na mga estudyante. Average number of students. Average number of students. So, medyo siksikan at yun nga po, kulang na sa upuan kaya naka-monoblock yung iba dito. Kaya mamaya po ay babalikan pa natin yung ibang mga usapin dito sa Bacoor National High School.